Pinaiigting ng Department of Health at PhilHealth ang lahat ng programa para masiguro ang ligtas at matibay na proteksyong pangkalusugan ng bawat mamamayan. Si Bian Manalo sa sentro ng balita. Bumagbangon ako para sa pamilya ko, syempre, and then at work para sa mga pasyenteng need ng tulong. Bata pa lang, pangarap na ni Doc Lorraine Ortega ang maging isang manggagamot. Childhood dream ika nga. Nagmula siya sa angka ng mga doktor kaya hindi na rin bago sa kanya ang kinamulatang propesyon. Pero higit pa sa pangarap, adhikain niya ang makatulong sa mga nangangailangan at maglingkod sa bayan. May tuturing niyang fulfilling at biggest achievement sa kanyang karera kung may naisasalba silang buhay na nalalagay sa bingit ng kamatayan. Naging passion ko na yung tumulong sa ibang tao din. My family na nahilig din tumulong sa ibang tao. So parang yun yung naging way ko to help other people. O yung makita kong kasi sa amin, in a split second, you can change literally the life of a person. Lalo na kung dumadating na dead on arrival, tapos marirevive namin. Yun na yung masasabi kong achievement ko as a doctor. Hindi na bago sa kanya na salubungin ng Pasko at Bagong Taon sa ospital kasama mga pasyente. Nasa medical school pa lang kasi siya, sa ospital na rin sila nagno-Noche Buena at Medianoche. Tanggap na namin, nag-aaral pa lang kami hanggang sa nag-training, graduate, private practice. So parang na-inculcate na sa amin na part of our responsibility as doctors talaga na to serve other people in times of need kahit holidays. Bilang isang doktor sa pampublikong ospital, aminado si Doc Lorraine na hamon pa rin sa kanila ang kakulangan sa medical staff and personnel, pati na ang kakulangan sa oxygen tank at bed capacity. Hindi gaya ni Doc Lorraine, pangarap ng mga magulang ni Angelo Umali, isang nurse. Sinunod niya ang nais ng kanyang mga magulang. Hindi naman siya nagsisi, nakatapos siya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang nurse 1 sa isang government hospital sa Pasig. Nakakadurog naman aniya ng may mga pasyenteng walang dumadalaw na pamilya. Skuhan, nawari ba ay inabandona na sila. Nakakalungkot lang isipin na kaya nilang gawin yung sa kapamilya nila na hindi puntahan or Bagong Taon. Nakakalungkot pong isipin na may mga taong kaya nilang tiisin yung kapamilya nila. Bumabangon po ako para sa pamilya ko at sa mga pasyente po na nangangailangan ng serbisyo namin. 3 taon na siyang nagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa ospital. May mga mahalagang okasyon na rin sa kanyang buhay ang sa ospital niya ipinagdiwang. At ngayong Kapaskuhan, tanging hiling niya. Mag-hire pa rin ng mga nurses. Yung salary po sana, itaas naman po para hindi na aalis yung mga nurses natin, hindi na magtatrabaho sa abroad. Dito na lang sila sa Pilipinas. Ilan lang sina Doc Lorraine at Angelo sa ating mga magigiting na medical personnel na itinuturing na unsung heroes na may malaking kontribusyon sa ating lipunan na naglinga kabayan. Ang Department of Health puspusing na mga programang kakalinga at maghahatid ng medikal sa mga Pilipino. Department na palalakasin pa nila ang zero balance billing sa mga DOH hospital, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dadagdagan ang mga doktor sa mga munisipalidad at lungsod sa buong Pilipinas. Paiigtingin din ang bakunahan sa mga bata kasabay ng pagpapalakas ng kanilang programa na purok kalusugan na maghahatid ng pantay-pantay na serbisyo lalo tigit sa geographically isolated and disadvantaged areas o bibigyang prioridad din ang paglaban sa tumataas na kaso ng tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Suportado rin ng kagawaran ang pagdaragdag ng mental health counselors sa mga eskwelahan. Tuloy-tuloy din ang serbisyong hatid ng bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers sa buong Pilipinas. Katunayan, umabot na sa mahigit 1 milyong pasyente ang nabenepisyuhan ng bukas centers. Naging hit itong bukas center. Ngayon, 53 na yan, meron pa kaming ipapatayong almost 31 this coming year. Nasa GAA na. So again, napondohan yan. So dadami pa yan so that it will be available all over the country. So sa lahat ng probinsya magkakaroon yan. Mahigit 300 bilyong piso ang hinihinging pondo ng kagawaran para sa 2026. Matatanda ang nauna ng iminungkahi ng national government na dagdagan ng 6 na bilyong piso ang pondo ng kagawaran sa susunod na taon. Mas mataas yan ng 2.4%
sa budget karaang taon. Pero muli silang humirit ng karagdagang 100 bilyong piso na mas magpapalakas sa Universal Healthcare Law at sa iba pang serbisyong medikal. Pinakamalaking bahagi ng kanilang pondo ay ilalaan sa pagpapaigting ng zero balance billing at sa universal healthcare. Maglalaan din sa mga attached agency nito at mahigit 53 billion pesos ang mapupunta sa PhilHealth na siyang pinakamalaki. Ang DOH ang pangatlo sa may pinakamalaking budget allocation sa mga ahensya ng gobyerno, sumunod sa Department of Education at Department of Public Works and Highways o DPWH. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.